Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Ako si #WalkWithLan at ngayon sasagutin natin ang tanong na bumabalot sa isipan ng bawat Pilipino. Magbabago ba ang mukha ng Senado dahil sa biglang pag-ibig, pag-endorso ni Sara Duterte kay Amy Marcos? O ito ba'y isa na namang political teleserye na puno ng drama, intriga at syempre mga boto? Kaya't maghanda na dahil sa susunod na mga ilang minuto, dadalhin ko kayo sa puso ng labanang ito. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Una sa lahat, magbalik-aral tayo. Noong Lunes, April 14, 2025, biglang naglabas ng political ad sina Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Ang pamagat, itim, na hindi lang kulay ng damit nila, kundi acronym daw ng Inday Trust Amy Marcos. Pero teka, bakit itim? Sabi ni Sara, itim daw ang kulay ng bayan ngayon dahil nagluluksa sa gutom at krimen. At si Amy naman, diretsong sinabi, starving for food and justice, oppressing non-allies. Ouch! Parang sinampal nila ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kapatid pa naman ni Amy Marcos. Pero bakit ngayon lang? Bakit biglang magkaibigan sina Sara at Amy? At bakit kailangan mag-endorso si Sara gayong si Amy ay dating bahagi ng alyansa para sa bagong Pilipinas ng kanyang kapatid? Para sagutin ito, kailangan nating balikan ang konteksto. Kaya't magbiyahe tayo pabalik sa nakaraang mga buwan, mga kaibigan. Setyembre 2024, si Amy kasama ng slate ng alyansa Pangulong Marcos pero nagdeklarasyon tatakbo siya bilang independent. February 2025, impeachment ni Sara Duterte sa House of Representatives na pinapangunahan ng pinsan ni Marcos na si Speaker Martin Romualdez. March 11, 2025, arestado si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa waran mula sa International Criminal Court or ICC. March 26, 2025, permanenteng umalis si Amy sa alyansa slate ng kanyang kapatid. April 14, 2025, inilabas ang itimaan kasamay ng pagbaksak ni Ivy sa Pulse Asia Survey mula ika-7 hanggang ika-13. Kita nyo mga kaibigan, parang script ng teleserye, pero hindi ito fiction. Totoong labanang pampolitika ito. At ang tanong, bakit kailangan magsama sina Sara at Amy? Simple lang, survival. Si Amy, nauhulog sa surveys. Si Sara, kailangan ng kaalyado sa Senado para sa kanyang impeachment trial. Pero teka, epektibo ba talaga ang endorso ni Sara o baka naman lalong magkagulo? Halina't alamin natin. Ngayon pag-usapan natin ang mga numero ha. Dahil sa politika, ang boto ang tunay na labanan. Ayon sa Pulse Asia Survey noong March 23 to 29, 2025, bumaksak si Amy Marcos mula ika-7 hanggang ika-13 to 18 sa Magic 12. Ang mga kandidatong malamang manalo sa Senado mula sa 46.3% voters preference noong Enero, naging 27.6% na lang siya noong Marso. Ouch! Para nalaglag sa hagdan. Pero teka, bakit ganito? Ayon kay Ronald Holmes ng Pulse Asia, ang pinakamalaking baksak ni Amy ay galing sa Mindanao, ang balguarte ng mga Duterte. Bakit? Dalawang malaking pangyayari. Una, ang impeachment ni Sara. Pangalawa, ang pag-aresto kay Rodrigo Roa Duterte. Sa Mindanao, na bumubuo ng 24% ng mga butante, parang junking ang nangyari sa mga kandidatong kaalyado ni Marcos, kabilang na si Amy. Pero narito ang kicker ha. Si Sara Duterte kahit na-impeach, may 61% trust rating nationwide yan sa Pulse Asia kumpara sa 25% lang ni Pangulong Marcos. Sa Mindanao at Visayas, lalong malakas ang impluensya ni Sara. Kaya naman, ang team ad ay isang strategic move para bawiin ang mga botante sa Mindanao. Kung makakuha si Amy ng kalahati ng boto sa Mindanao, sabi ni Holmes, maaaring tumaas ang kanyang numero ng 10 percentage points. Tapat na yon para makapasok siya sa Magic 12. Pero hindi lahat rosy. May mga boto rin sa Luzon at Visayas na maaaring hindi sumang-ayon sa pag-endorso ni Sara kay Amy. At narito pa ang isang balita. Ilang kandidato ng PDP laban, ang partido ni Duterte, ay nagbigay ng babala sa kanilang supporters na huwag iboto si Amy at si Camille Villar na inendorso rin ni Sara. Baba,
Parang nagkakahati-kahati ang mga kampo ng Duterte, ha? So ano ang laban? Ang endorso ng Sara ay parang double-edged sword. Pwede makatulong kay Aimee sa Mindanao, pero pwede rin siyang alien sa ibang rehiyon o kahit sa loob mismo ng kampo ni Duterte. Kaya ang tanong, magiging game changer ba ito o magiging game ender? Halina at pag-aralan natin ang mga diskarte. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ng diskarte. Sa politika, walang aksyon na walang motibo. Kaya't bakit nga ba sumama si Sara kay Aimee? At bakit hinintay ni Aimee ang huling buwan bago magdesisyon tuluyang lumayo sa kapatid niya? Halina't himay-himayin natin ito para adobo ang hapagkainan. Si Aimee Marcos ang isang veteranong politikong alam na alam ang laro. Noong una, sumama siya sa alyansa ng kanyang kapatid. Pero nang makita niyang bumabagsak ang kanyang numero sa surveys, nagdesisyon siyang mag-independent. Pero hindi rin sapat. Kaya ang solusyon, tumama sa kampo ng mga Duterte na may malakas na basis sa Mindanao. Pero teka ha, hindi lang ito tungkol sa boto. Si Aimee rin ay may personal na koneksyon sa mga Duterte. Siyang nanguna sa Senate probe tungkol sa pag-aresto kay Rodrigo Roa Duterte na iginagalit ng kanyang kapatid. At sinabi rin niya na kung sakaling maupo siya bilang senador sa impeachment trial ni Sara, boboto siyang acquit. Aba, parang sinasabi niya, kapatid, pasensya na, pero kailangan ko ng bagong kaibigan. Ngayon, si Sara naman, bakit kaya inendorso si Ivy? Gayong noong March 20, sinabi niyang wala silang napag-usapan tungkol sa endorso. Simple lang, impeachment. Si Sara ay nahaharap sa impeachment trial sa Senado at kailangan niya ng hindi bababa sa 8 senador para ma-acquit siya. Si Amy bilang isang potensyal na senador ay isang mahalagang kaalyado. Pero may mas malalim pa. Ang endorso kay Amy ay isang paraan para siraan ang administrasyon ni Marcos. Sa itim ad, diretsong sinabi ni Sara at Amy na ang gobyerno ngayon ay tungkol sa politics and power kaysa sa paglutas ng gutom at krimen. Aba, parang sinasabi nila, Bongbong, maghanda ka dahil kami ang bagong oposisyon. Pero hindi lahat ng plano ay perpekto. Una, hindi lahat ng Duterte supporters ay boto kay Amy. Si Salvador Panelo, dating legal counsel ni Duterte, sinabing nadudumihan ang kredibilidad ni Amy dahil parang naglulundag sa dalawang ilog. At tulad ng sinabi ko kanina, ilang PDP laban candidate sa laban sa endorso ni Sara kay Amy. Pangalawa, ang endorso ay ni Sara ay maaari mag-alienate sa mga butante sa Luzon na mas pabor sa administrasyon ni Marcos. At pangatlo, ang timing. Isang buwan na lang ang natitira bago ang eleksyon. Sapat ba ang oras para maibalik na Amy ang kanyang standing sa Magic 12 o baka naman lalo siyang madulas palabas? Kaya't narito ang tanong, ang itim ad ba isang master stroke o isang malaking miscalculation? Para sagutin iyan, kailangan natin tignan ang mas malaking larawan ng eleksyon sa Senado. Ngayon mga kaibigan, ilagay natin ito sa mas malaking konteksto. Ang eleksyon sa Senado ngayong 2025 ay hindi lang tungkol kay Amy at Sara. Ito ay isang labanan ng dalawang malalaking pamilya, ang Marcoses at ang mga Dutertes. Ang mga boto natin sa Mayo 12 ay magpapasya hindi lang kung sino ang uupo sa Senado, kundi kung sino ang magkakaroon ng mas malaking impluensya sa 2028 presidential election. Noong 2022, nagsama sina Bongbong Marcos at Sara Duterte sa Unity at nanalo sila ng landslide. Pero ngayon, parang pelikula ni Dolphy at FPJ, naging magkaaway na sila. Si Sara ay umalis sa gabinete, na-impeach at ngayon ay nangunguna sa oposisyon laban kay Marcos. Si Amy, ang sa kabilang banda, ay parang nagtatampisaw sa gitna ng dalawang kampo. Ang eleksyon sa Senado ay mahalaga dahil magpapasya ito kung sino ang magkakaroon ng kontrol sa impeachment trial ni Sara. Kung manalo ang mga kaalyado ni Marcos, malamang na makonvict si Sara na magpapahina sa kanyang chansang tumakbo sa 2028. Pero kung manalo ang mga kaalyado ni Sara, tulad ni Amy, pwedeng ma-acquit siya at manatiling malakas na contender. Sa ngayon, ang Mindanao ang battleground. Yung kay Ronald Holmes, ang impeachment ni Sara, yung pag-aresto kay Rodrigo Roa Duterte, ay nagdulot ng galit sa mga botante sa Mindanao na humigit kumulang 24% ng electorate. Kaya ang endorso ni Sara kay Amy ay isang paraan para matap ang galit na ito at maibalik ang mga boto sa kanya. Pero hindi lang si Amy ang maasa sa Mindanao, ha?
Ang mga kandidato ng PDP laban tulad ni Bongo at Ronald De La Rosa ay nangunguna rin sa surveys dahil sa suporta ng mga Duterte. Kaya't mga tanong, kung manalo mga Duterte candidates, magkakaroon ba ng mas malakas na oposisyon laban kay Marcos? O baka naman magkakahati ang mga boto ng mga Duterte supporters dahil sa endorso ni Sara kay Amy. At huwag natin kalimutan ang iba pang kandidato. Okay, si Erwin Tulfo na dating nangunguna survey ay bumaksak din dahil sa suporta ng mga Duterte candidates. Si Tito Soto, Bongo, at si Manny Pacquiao ay nasa Magic 12 pa rin. Pero ang labanan ay napakahigpit. Kaya ang bawat boto, lalo na sa Mindanao, ay mahalaga. Kaya mga kaibigan, ang eleksyon sa Senado ay hindi lang tungkol sa 12 upuan. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, impluensya at kinabukasan ng Pilipinas. Ang endorso ni Sara kay Aimee ay isang malaking hakbang, pero sapat ba ito para baguhin ang laro o baka naman lalo pa lang itong magpapagulo sa larangan? Ngayon, oras na para sa ating hatol. Pagbabago ba ang eleksyon sa Senado dahil sa endorso ni Sara kay Aimee? Narito ang aking pagsusuri base sa mga numero, diskarte at malalim na pag-aaral. Una, ang endorso ni Sara ay malamang makakatulong kay Aimee sa Mindanao kung saan malakas ang impluensya ng mga Duterte. Kung makakuha si Aimee ng malaking bahagi ng boto dito, pwedeng makabalik siya sa Magic 12. Ang kanyang Senate probe sa pag-aresto kay Duterte ay nagbigay rin ng kanyang kredibilidad sa mga Duterte supporters at ang mga itim ad kahit na kontrobersya ay nagbigay ng atensyon sa kanyang kampanya. Pero may mga panganib. Una, ang timing. Isang buwan na lang ang natitira at mahirap baguhin ang opinyon ng mga botante sa ganitong maikling panahon. Pangalawa, ang oposisyon mula sa loob ng kampo ng mga Duterte tulad ng PDP laban candidates na ayaw kay Aimee. At pangatlo, ang posibleng pagkawala ng boto sa Luzon kung saan mas malakas ang suporta para kay Marcos. Sa aking palagay, ang endorso ni Sara ay magbibigay ng boost kay Aimee pero hindi sapat para garantiyahan ang kanyang panalo. Ang Mindanao ay mahalaga pero kailangan din niya ang boto sa Visayas at Luzon. Kung magpapatuloy ang galit ng sa administrasyon ni Marcos, pwedeng makinabang si Aimee. Pero kung magkakahati-hati ang mga boto ng mga Duterte supporters, baka mahulog pa rin siya sa labas ng Magic 12. Pero teka, hindi lang ito tungkol kay Aimee. Ang eleksyon sa Senado ay magpapasya rin sa kinabukasan ni Sara ng mga Duterte at ng administrasyon ni Marcos. Kaya't ang tunay na tanong, sino ang mananalo sa labanang ito? Ang sagot ng mga kaibigan, sa kamay natin ang mga botante. Mga kaibigan, nagtatapos na ang ating mga ilang minutong paglalakbay sa puso ng eleksyon sa Senado. Pero bago tayo magpaalam, nais ko kayong anyayahan na maging bahagi ng diskusyong ito. Ano sa palagay nyo? Makakatulong bang endorso ni Sara kay Aimee o baka naman lalo lang itong magpapabaksak sa kanya? I-share ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutan, ang eleksyon sa Mayo 12 ay hindi tungkol sa mga politikang ito. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng ating bayan. Kaya't magparehistro, magsaliksik at bumoto ng may puso at isip. Ang kapangyarihan ay nasa atin. Kung nagustuhan nyo ang malalim, masigla at makulit na pagsusuri natin ngayon, i-hit ang like button, i-share ang inyong mga kaibigan. At syempre, i-subscribe ang channel na ito. Pindutin din ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng aming susunod na video. Marami pa kaming pag-uusapan tungkol sa politika, lipunan at lahat ng bagay na Pilipino. Hanggang sa muli mga kaibigan, ako si #WalkWithLan at itong inyong dosis na katotohanan, talino at konting kalokohan. Magkita-kita tayo sa susunod na video.